Okay, magandang araw sa inyong lahat. Kamusta na po tayo sa araw na ito? Naway nasa malusog tayong pangangatawan at tayo ay patuloy na nakikipagbaka, no? Nagsisikap sa ating buhay, no? Upang tayo ay magtagumpay dahil yan ang nais ng Diyos. Ang buhay para siyang wrestling. Ano ba yung wrestling? Yung pakikipagbuno. Yan, ganyan ang buhay. Kailangan lumalabang ka para ikaw ay magtagumpay. Yan. Kailangan marunong tayong makipagbuno sa ating buhay. Dahil kung hihina-hina tayo, ay walang mangyayari sa atin. Kaya ito yung ating pag-aaralan. Makikita natin ito sa Genesis chapter 25 hanggang chapter 32. Ang pagsisikap, gawin ang lahat ng makakaya. Yan ang importante. Ginagawa natin lahat ng ating makakaya dahil ang Diyos ay hindi nagtuturo ng anong hindi tinuturo ng Diyos, yung katamaran. Noong gusto ng Diyos, tayo ay nagsisikap, ginagawa nating lahat, no, para tayo ay magtagumpay. At sabi nga, tayo ay pagpapalain ng Diyos kung tayo ay marunong magsikap. Makikita natin dito sa buhay ni Jacob ang kanyang pakikipagpuno o yung kanyang pagsisikap o pakikipaglaban, kung paano siya at kung paano rin siya nagkasala, no? Kung paano yung maling pakikipagbuno na ginawa niya at kung paano rin siyang nagtagumpay. Yan. Makipagbuno upang basbasan tayo ng Diyos, upang pagpalain tayo ng Diyos. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Dalangin ko na pagpalain mo ang bawat isa sa amin na makikinig ng iyong banal na salita. Dalangin ko rin na pangunahan mo po ako upang maibahagi ko ang iyong salita ayon po sa iyong nais. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Jacob ay makakuha kami ng aral at patuloy, Lord, na pagpalain mo kami sa aming pakikipagbuno sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, si Jacob. Ating pag-uusapan, si Jacob. Kilala niyo pa si Jacob? Ang nakaraan nating pinag-aralan, bago tayo pumunta kay Jacob, ang ating mga nakaraang pinag-aralan ay ano ba ito? Yung mga pinag-aralan natin na nakaraan. Yung creation. Tapos yung fall, flood, nation, Abraham, Isaac, at ngayon ay Jacob. Yan. Kaya tinawag si Jacob na ang hand sign ni Jacob ay ganyan. No? Para siya nakikipagbunong braso. No? Dahil si Jacob ay laging nakikipagbuno sa buhay. Yan. Okay. At dito makikita natin na si Jacob, ang ama ni Jacob ay si Isaac. At ang ama naman ni Isaac ay si Abraham. Bali si Abraham ay lolo ni Jacob. Okay? Yan. At ang mga tao na makikita natin sa kwentong ito ay narito si Isaac, si Rebecca na kanyang asawa, at ang kanilang anak na si Esau at si Jacob. Yan, may anak sila. At si Laban na tiyuhin ni Esau at ni Jacob. Okay. Ang pakikipagbuno ni Jacob, yan ang ating pamagat ng ating pag-uusapan, no? Ang pakikipagbuno ni Jacob sa loob ng tiyan ng kanyang ina. Biruin mo, no? Sa loob pa lang ng tiyan ni Rebecca, nandun si Esau at si Jacob, no? Nandun si Jacob nakikipagbuno na agad sa loob pa lang, no? Hindi pa siya lumalabas. Si Rebecca ay hindi magkaanak. Ito, no? Kaya si Isaac ay nanalangin at dininig naman ni Yahweh. No? Sabi ko nga, si Rebecca asawa to ni Isaac at hindi siya magkaanak. No? Kaya nanalangin to si Isaac at dinilig naman siya at nagkaanak itong si Rebecca.
Nung tinugo naman sila ng Panginoon magkaanak, ang naging anak naman nila sa sinapupunan ni Rebecca ay kambal. No? Kambal pa, dalawa agad. Di ba? Blessing yun. At ang kambal na ito ay nagtutulakan sa loob ng tiyan ni Rebecca. Di mo? Yung pa lang sa tiyan, nagtutulakan na yung dalawa, si Esau at si Jacob. Kaya ang tanong ni Rebecca, kung ngayon pa lang, ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako nabubuhay? Yan ang tanong niya kay Yahweh sa Diyos, no? Dito pa lang sa sinapupunan ko, nag-aaway na tong anak ko, naglalaban na, bakit pa ako nabubuhay? Sabi niya kay Yahweh. Ang sagot ni Yahweh ng Diyos, ito'y larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban, no? Yung nasa sinapupunan mo, ay larawan niya ng dalawang bansa na magkalaban. At magiging mas malakas ang bata kaysa sa matanda. Maglilingkod ang matanda sa bata. Yan. Ibig sabihin na yung bata yung mas magiging dakila. Kaya maglilingkod yung matanda doon sa bata. No? Kaya meron ng kapahayagan ng Diyos sa kanyang anak, no? Na ang magiging dakila yung bunso kaysa dun sa panganay. Si Esau ay mabalahibo, itong panganay niya, no? Nung lumabas ito, nakita mabalahibo si Esau at mapula yung balat. Si Jacob naman ay hindi mabalahibo. Okay. Noong lumabas na sila sa tiyan ng kanilang ina, nakahawak sa sakong ang pangalawa, no? Di ba? Paglabas sa tiyan, no, lumabas muna si Esau, tapos si Jacob nakahawak siya doon sa sakong ng kanyang kapatid. Si Jacob nakahawak siya sa sakong ni Esau, parang ayaw niyang magpauna, parang gusto niya mauna siyang lumabas, no? Kaya makikita natin dito, kaya tinawag siyang Jacob, no, ng kanyang mga magulang. Ano ba ibig sabihin ng Jacob? No? Alam ba natin kung ano ibig sabihin ng Jacob? Ibig sabihin niyan, ang pangalang Jacob ay mandaraya. No? Pero mo pangalan niya Jacob, mandaraya, hindi maganda, no? Pangit ng pangalan niya. Yan. Mas gusto ni Isaac si Esau dahil kinawiwilihan niya yung kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Gustong-gusto to ni Isaac si Esau kasi pinangangaso no, si Esau, gusto niya yung mga nahuhuli nitong hayop ay lulutuin ni Esau at kakainin niya, no? Ni Isaac, gusto niya yan, yung mga nahuhuli ni Esau, makainin. Ngunit si Jacob naman ay mas mahal ni Rebecca, no? Kaya magkaiba sila ng gusto. Ang gusto ng ina, si Jacob, mas mahal niya si Jacob. Ang gusto naman ng ama na ni Isaac ay si Esau, no? Dahil sa kanyang mga nahuhuling hayop. Yan. Ang pakikipagbuno ni Jacob sa karapatan bilang panganay. Yan, natin tignan kung paano kung anong nangyari. Nagluluto si Jacob, minsan nagluluto si Jacob ng pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau, na galing sa pangangaso at gutom na gutom, no? At humingi siya kanya ng kanyang niluto. Dumating si Esau. Pagdating ni Esau, nagluluto si Jacob, sabi niya, ako, bigyan mo naman ako niyan, niluluto mong pulang patani dahil gutom na ako. No? Ang sagot naman sa kanya ni Jacob, sinabi sa kanya, okay, sige, bibigyan kita nitong pulang patani na niluluto ko, pero sabing gano'n, ibigay mo muna sa akin yung karapatan mo bilang isang panganay. At pumayag naman si Esau, no? Naibigay yung kanyang karapatan bilang panganay. Sabi niya, aanhin ko pa yung karapatan bilang panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kaya pumayag siya. Sa madaling salita, pinagpalit ni Esau yung karapatan niya bilang panganay doon sa pagkain na pulang patani. Pumayag siya, o sige, ikaw na yung panganay, basta pakainin mo ako. At ang ginawa pa ni Jacob sa kanyang kuya Esau, sabi niya, sumumpa ka para maganda, no? Sumumpa ka sumumpa naman si Esau. Talagang ibinigay din talaga yung karapatan niya na, sige, ikaw na panganay, Jacob. Kaya yung pagiging panganay kasi napaka-importante nito.
pag panganay ka. No? Kasi dito yung una, dito mas binubuhos ng Diyos yung pagpapala sa panganay, no? Doon sa bansang Israel. At sabi, sa pagiging panganay nakaugnay ang pangako ng Diyos sa pagliligtas. No? Maraming blessing, no? Yung pagliligtas ng Diyos nakaugnay doon sa panganay, yung magiging mas magiging great yung panganay. No? Kaya inaagaw ito at ito yung gusto makuha ni Jacob. Yan. Kaya nakipagbuno siya para makuha niya yung karapatan bilang panganay. At nakipagbuno rin si Jacob sa basbas para sa panganay. May blessing kasi yung panganay. Ito yung bago mamatay ang kanilang ama, ipagpipray ka. Halimbawa, ikaw yung panganay, ibibigay sa lahat ng blessing. Na ikaw, ganito, magiging ganito ka, magiging great ka. Maraming ibibigay sa yung blessing doon sa panalangin ng isang ama. No? Doon sa panganay. Doon ibubuhos yung mga pagpapalang panalangin. Yan. Yung mga i-confess ni Isaac kay Esau sana. Minsan kinausap ni Isaac si Esau. Sabi niya, Esau, ihuli mo ako ng hayop. At pagkatapos mong hulihin, lutuin mo. At bigay mo sa akin, kakainin ko. At pagkatapos kong kumain ng niluto mong hayop, babasbasan na kita bago ako mamatay. No? Ibibless na kita, pagpupray na kita, bibigay ko na sa yung blessing bilang panganay. Ngayon, nangyari naman, nung sinabi ito ni Isaac kay Esau na kanyang anak, ay narinig ni Rebecca, na asawa ni Isaac. At dahil mas mahal nga niya si Jacob, tinawag na agad si Jacob kasi umalis na si Esau para mangaso, no? Para manghuli ng hayop, para lutuin niya para sa kanyang ama at nang siya ay mabasbasan na. Ngayon, ginawa naman ni Rebecca, sabi niya kay Jacob, madali ka. No? Kumuha ka agad ng 2 kambing at iluluto ko. Kasi narinig ko yung sinabi ni Isaac kay Esau. Ipagluto daw siya at pakainin, pagkatapos babasbasan na. No? Kaya ipagluluto, kuha mo ko ng 2 kambing at ipagluluto ko yung ama, no? At iyain mo sa kanya, magpanggap kang ikaw si Esau. At upang ikaw, Jacob, ang mabasbasan. No? Kasi mas mahal nga na si Jacob. Kaya, yun ang naging plano ni Rebecca. No? Kaya dinaya nila itong si Jacob. No? Dinaya nila itong si Esau upang mabasbasan. No? Upang ang mabasbasan si Jacob, dinaya nila. Kaya ganun nga yung ginawa nila. Kaya nangyari, nagtagumpay sila at hindi na malaya ni Isaac, no? Na si Jacob pala yung nabasbasan niya. No, akala niya si Esau kasi malabo na yung mata niya, matanda na siya. No, kaya nung binapaspasan niya, una kinapaan niya akala niya si Esau, no, kinapaan niya, mabalahibo naman kasi naglagay ng balat ng kambing si Jacob. Kaya nabasbasan nga niya si Jacob, imbis na si Esau. Kaya napunta ang basbas kay Jacob. Kaya nakuha ni Jacob yung basbas para kay Esau. At dahil dito, nakuha na ni Jacob yung pagkarapatan bilang panganay, nakuha rin niya yung basbas ng kanyang ama bilang panganay, ng bunsong kapatid. Dahil dito, galit na galit si Esau. Kasi pagdating niya, wala na yung sabi sa kanya, binigay ko na sa kapatid mo yung basbas kasi akala ko ikaw siya si Esau. No? Nadaya siya. Kaya galit na galit tong si Esau kay Jacob at binalak niya itong patayin. Ngunit nalaman ni Rebecca, ang balak ni Esau, kaya pinaalis niya itong si Jacob, pinatira niya. Sabi niya, tumira ka muna doon sa aking kapatid, kay Laban, doon sa Haran. Doon ka muna manirahan kasi binabalak ni Esau na patayin ka, Jacob. Kaya umalis si Jacob doon sa kanilang tahanan at pumunta siya sa kanyang tiyo Laban. At dahil tinatangka na siyang patayin ng kanyang kapatid na si Esau. Okay. Ngayon, anong aral ang ating matututunan dito? Sa nangyari na pandaraya ni Jacob. Ang aral dito, huwag maging madaya. Yung makikipagbuno ka rin lang, makikipaglabang ka, meron kang nais makuha, huwag mong gawin
daanin sa daya. Kagaya ni Jacob, no? Dinaya niya yung kanyang kapatid para makuha niya yung para manalo lang siya. Kaya huwag tayong maging madaya para pagpalain tayo ng Diyos. Kahit maging sa ating trabaho, ano man yung ating ginagawa, sa ating paglilingkod sa Diyos, no? Gawin natin yung tama. Habang nabubuhay tayo, ayusin natin yung buhay natin. Huwag tayong gumawa ng mga maling bagay para lang makuha natin yung gusto natin. Kagaya ni Jacob, ginawa niya yun para makuha lang niya yung gusto niya. Kaya tayo, huwag tayong makipagbuno sa maling pamamaraan o makipaglaban sa mali, no, ng maling pamamaraan. Dapat umano tayo sa tama, no, kahit nakikipaglaban ka sa buhay, ayusin natin yung ating pakikipaglaban sa buhay, no. Huwag tayong argabyado ng iba. Huwag tayong mandaya ng iba. Yan. At yung pakikipagbuno naman pakikipagbuno ni Jacob sa kanyang tiyo Laban para kay Raquel. Ito na naman, no, makikipagbuno na naman si Jacob kay Laban. Ano naman yung ipakipaglaban ni Jacob kay Laban? Tinanggap siya ngayon ng kanyang tiyo Laban. Pumunta siya ron sa Haran, si Jacob, dahil nagtatago siya sa kanyang kapatid at tinanggap siya. No? At binibigyan siya ng sweldo ng kanyang tiyo Laban bilang taga-alaga na mga tupa, mga kawan, no, ng mga hayop. Kaya nung nandun na siya kay tiyo Laban niya, etong tiyo Laban niya ay mayroong 2 anak na babae. Ang panganay ay si Leah at ang nakababata naman si Raquel. Si Leah maganda yung mata niya. Okay, pero si Raquel mas kaakit-akit kay Leah. Kaya nagustuhan ni Jacob si Raquel. No? Kaya sinabi niya sa kanyang tiyo Laban na maglilingkod ako sa inyo ng 7 taon. At para ipakasal niyo sa akin si Raquel. Pumayag naman ngayon to si tiyo Laban niya na, sige, maglingkod ka sa akin ng 7 taon at pagkatapos, pakakasal ko sa iyo si Raquel na aking anak. No, kasi noon pwede yun, magpinsan noong araw. Pero ngayon hindi na. Ngunit noong matapos na yung 7 taon na paglilingkod ni Jacob sa kanyang tiyo Laban, no, ang ibinigay sa kanya para mapangasawa ay si Leah. No? Hindi niya alam na si Leah pala. Pagising niya, no, ang kasiping pala niya si Leah, nagising siya, ang katabi niya si Leah. No, kasi naghandaan sila siguro. Lasing siya o ano, naghandaan sila, nagkainan sila. Ngayon pagising niya si Leah, kaya nagreklamo siya kay tiyo Laban niya. Sabi niya, bakit niyo naman ako dinaya? Bakit niyo naman ginawa sa akin ito? Yan. No, ito naman ngayon, si Jacob naman ang nakaranas ng pandaraya. 7 taon siyang nagsikap, maglingkod kay tiyo Laban niya para kay Raquel, mapangasawa niya. Ngunit nung makita niya kinumagahan, ang napangasawa niya si Leah. No? Kaya masakit, no? Bumalik sa kanya yung ginawa niyang pandaraya. Siya naman yung ngayon ang nadaya. Kaya nagtatanong siya, no? Bakit niyo naman ako dinaya, tiyo Laban? Yan. Ang sagot naman ng kanyang tiyo, hindi ka ugalian dito sa amin kasi na mag-asawa muna yung bunso. Mauunang mag-asawa yung bunso bago yung panganay. Kailangan yung panganay mo. Yan ang kaugalian. Kailangan panganay muna makapag-asawa. Kaya ang binigay ko muna sa iyo si Leah. No? Kaya siya dapat ang unang makapag-asawa. Kaya yan ang binigay ko sa iyo. Kung gusto mo, sabi ng tiyo Laban niya, maglingkod ka pa uli sa akin ng 7 taon. Para naman kay Raquel. Bali 14 years ka nang maglilingkod, no? Para kay Raquel naman, no? Another 7 years. No? Kaya walang nagawa ko si Jacob kundi maglingkod ulit ng 7 taon upang mapangasawa niya si Raquel. No? Kaya dalawa yung naging asawa niya, no? Si Leah at si Raquel after 14 years ang kanyang paglilingkod. Kaya anong aral na ating makikita, matututunan, no? May kabayaran yung pandaraya. Pandaraya niya sa kanyang kapatid, nakiisaw. Ngayon siya naman ang nakararanas ng dinaya siya ng kanyang tiyo Laban, ano? Kaya huwag tayong mandaraya, no? Kundi dahil
babalik din ito sa atin. No? Kung ano yung ginawa natin, sabi nga kung anong ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. No? Kasi bumabalik siya. Kagaya ngayon, no? Nangyari kay Jacob, siya naman yung dinaya, naranasan niya. No? Nasaktan siya, masakit pala yung madaya. Yan. At pagkatapos nga niyan, no, nung nangyaring ito, sa Diyos naman siya nakipagbuno. Paano siya nakipagbuno sa Diyos, si Jacob? Alam niyo ba yung story niya? No? Ngayon, umalis na si Jacob sa kanyang tiyo Laban. No? Kasi gusto niya nang bumalik sa kanyang bayan. Si Jacob, sinama niya na yung kanyang pamilya. Kanyang asawa, kanyang dalawang asawa at yung kanyang mga anak. Umalis na sila. At pauwi na siya papunta sa kanyang bayan. Yan, si Jacob. No? At sa kanyang paglalakbay, no, nakita niya na sasalubungin na siya ni Esau, no? Si Esau yung kanyang kapatid, no? Sasalubong sa kanya, nalaman niya na parating na rin si Esau, nung maglalakbay siya at sasalubungin siya at may maraming kasamang mga kalalakihan. Kaya natakot ngayon to si Jacob, nanalangin siya, no? Kasi alam na galit sa kanya si Esau, papatayin siya ni Esau pag nakita siya dahil dinaya nga niya yan, di ba? Kaya yan, nanalangin siya. Ang ginawa niya, no? Nanalangin siya. Una, yun ang ginawa niya. Pangalawa, gumawa siya ng paraan, no? Pinag-iwa-hiwalay niya yung mga tauhan niya. May nauna, may nasa pangalawa, pangatlo, pang-apat. Lahat yun may mga dalang pasalubong para kay Esau. No? Para pag sabi niya, pag nakasalubong niyo si Esau, sabihin niyo na yung mga dala niyo pasalubong para sa kanya. Yan. Tapos pag nakasalubong naman ng pangalawa, hindi niya si Esau, sabihin niyo yung mga dala niyong pasalubong para sa kanya. No, kaya, ibig sabihin, bilang paghingi ng tawad, yun, marami siyang regalo na inihanda para kay Esau. No? Kaya nung magkita sila ni Esau, yung humingi siya rin siya ng tawad, no? Kay Esau at binigay niya regalo at napatawad naman siya ni Esau. Ngunit sa kanyang biyahe doon, bago sila magkita ni Esau, ay naglakbay siya. Pagdating sa ilog ng Japok, naiwang mag-isa si Jacob. At doon, nakipagbuno sa kanya isang lalaki hanggang magbukang liwayway. Yan. Ang ginawa kasi ni Jacob, dinala niya yung kanyang pamilya, tinawid niya sa ilog Jacob. Nung maitawid niya na yung kanyang pamilya, naiwan siya mag-isa. Tapos may nakipagbuno sa kanya, merong lalaki na nakipagbuno sa kanya, no? Hanggang magbubukang liwayway, hanggang malapit na mag-umaga, nakipag-wrestling sa kanya. Bakit wrestling? Alam niyo po sa ibang lugar, Middle East, no? Ang pakikipaglaban diyan sa Middle East, sa ibang lugar, hindi boxing, no? Naranasan ko na 'yan, no? Dan sa Saudi, meron dyan. Ang ano niya sa akin, wrestling. Wrestling akong ganun pala sila makipaglaban, wrestling. Hindi suntukan. Hindi ako makahinga. Ginanol ako. Pero nakawala rin ako. Siyempre, nakagawa ako ng paraan. Kaya, ganun sila makipaglaban. Wrestling. Kaya itong lalaki to na kasalubong ni ako, nakita siya, nakipag-wrestling sa kanya, nakipagbuno sa kanya. At nung maramdaman ng lalaki na nakipagbuno sa kanya na hindi niya madadaig si Jacob, no, dahil ayaw talagang bumitaw, ayaw magpatalo ni Jacob, hinampas niya ito sa balakang. Hinampas niya sa balakang si Jacob, yung lalaki. Kaya nalinsad, no? Ano ba yung nalinsad? Nalinsad yung balakang ni Jacob. O nabali, nawala sa ayos yung balakang ni Jacob. At sinabi ng lalaki, no, na nung ka-wrestling ni Jacob, nabitawan mo na ako, sabi ng lalaki, dahil mag-uumaga na. Magbubukang liwayway na. No, sabi naman ni Jacob, hindi kita bibitiwan hanggang hindi mo ako binabasbasan. Hanggang hindi mo ako pinagpatala. Sabi niya sa lalaki, hindi kita bibitawan talaga. Ngayon, nagtanong sa kanya yung lalaki. Sabi sa kanya, yung kanyang kapampuno, tinanong siya ng lalaki, sino ka ba? No? At sinabi niya siya si Jacob. Ako si Jacob, sabi niya. Sinabi ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo. Hindi na Jacob.
No, binago na yung pangalan niya, Israel na, hindi na Jacob. Sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. No? Sinabi ni Jacob, no, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. No, kaya pinagpala siya, no, nung lalaki, yung pala ay Diyos. Diyos pala yung kapambuno niya, no? Kaya sabi niya, nakita raw niya yung mukha ng Diyos. Pero buhay pa rin siya. Kaya tinawag niyang Peniel yung lugar na yun. Doon niya na-realize nung pagtapos niya makipagbuno sa lalaki, na Diyos pala yun. Yung nakapambuno niya. At bakit siya pinagpala ng Diyos? Dahil nakipagbuno siya. No? Sabi sa kanya, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos, sabi gano'n ng lalaki, at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Yan. Kaya na hindi na Jacob ang pangalan mo, Israel na. Hindi ka naman daraya, binago ka. Binago ka na ng Diyos. Israel na ang tawag sa'yo. Pati yung kapalaran niya, nag-iba na. Diba? Pinagpala siya ng Diyos. Kaya, ano sabi dyan? Hindi siya bumitiw sa pakikipagbuno doon sa lalaki, doon sa Diyos. Anong aral natin na makikita rito? Sa pakikipagbuno niya. Sa pakikipagbuno niya sa Diyos. Huwag tayong bumitiw sa Diyos sa pananampalataya. Dapat wag kang bibitiw sa Diyos. Kahit anong mangyari, kahit mabalian ka pa ng tadyang. Dahil pagpapalain ka niya kung hindi ka bibitiw. Parang nakikipag-wrestling ka rin, no? Agaya niya, hindi na binitawan yung lalaki, no? Diyos pala yun. Ganun din, huwag tayong bibitiw sa Diyos kahit anong mangyari. No? Upang tayo ay patuloy na pagpalain ng Diyos. Yung ating pananampalataya, huwag tayong bibitiw dyan. Yan ang ating mga aral. No? Unang aral natin, no? Huwag maging madaya, no? Sa pakikipagbuno o pakikipaglaban sa buhay. Pangalawa, huwag tayong bumitiw sa Diyos sa pananampalataya. Okay? Nakita natin sa kwento sa buhay ni Jacob ang pakikipagbuno niya sa buhay. No? Simula pa lang sa tiyan ng kanyang ina, nakikipagbuno na siya, nakikipagtulakan na siya. At sa karapatan bilang panganay at sa basbas ni Isaac, na kung saan naging madaya siya. No? At sa pakikipagbuno sa kanyang tiyo, Laban, na kung saan siya naman ang dinaya. Yan. Nakaranas siyang mandaya, naranasan din niyang madaya. At naranasan din niyang magsisi sa ginawa niya kay Jacob. Humingi siya ng tawad kay Esau. No, sa kanyang kapatid, humingi ng tawad to si Jacob kay Esau. Noong pauwi na siya sa kanyang bayan. At ang pakikipagbuno niya sa Diyos upang makatanggap siya ng tunay na pagpapala. Upang mabago yung kanyang pangalan na Jacob na mandaraya, ngayon hindi na, Israel na. No? Kaya dyan kinuha sa pangalan ni Jacob yung bansang Israel. Ang pangalan niya Israel. Okay? Yan. At pinagpala siya ng Diyos at sinabi sa kanya, Israel na ngayon ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Yan. Kailangan nakikipagbuno ka. Ina-acknowledge ng Diyos yan. Yung pagsisikap natin. No? Pagpapalain tayo ng Diyos sa ating mga pagsisikap. Yan. Kaya ang hamon sa atin, ano ang hamon sa atin? Ating buhay, na ating i-apply, makipagbuno sa buhay. No? Sa tamang pamamaraan. Yan. Makipagbuno tayo sa buhay, sa tamang pamamaraan. Okay, ang pangalawa, makipagbuno sa pananampalataya. Huwag bumitiw sa Diyos. Matuto tayong huwag bumitiw sa Diyos kahit anong mangyari. Kapitan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Okay. Kaya pinagpala tayo ng Panginoon, patuloy nating gawin yung ating narinig, no? Okay. Ngayon, nais ko kayong ipanalangin. Bilang pagtatapos, tayo ay manalangin sa Panginoon. Amang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Nakita namin yung buhay ni Jacob, kung paano siya nakipagbuno, kung paano siya naging madaya, kung paano siya naging nadaya,
at kung paano siya nagsisi, Panginoon. At gayon din kung paano siya nakipagbuno sa iyo upang baguhin mo yung kanyang buhay, Panginoon, maging yung kanyang pangalan, O God, na dating Jacob, Mandaraya, ngayon ay Israel na pinagpala. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo kami, O Lord, ng lakas na makipagbuno sa buhay. No, na huwag kami madaling sumuko at kami ay lumaban sa pananampalataya. Bigyan mo kami ng lakas, O Diyos, na huwag bumitiw sa aming pananampalataya upang kami ay iyong mapagpala. Salamat po, Panginoon. Kagaya ni Jacob, Panginoon, kami ay makikipagbuno sa tamang pamamaraan. At tunay nga, Panginoon, ang aming pananampalataya ay hindi namin bibitawan, Lord, ang aming pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, at kung ano man yung aming pangangailangan, Panginoon, ikaw po ang kumatagpo ng lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, sa iyo lamang aming papuri at pagsamba sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.